Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito gagawa tayo ng Ryzen 3200G budget build. At tanong mo bakit? Dahil ito ang pinakamurang processor na may integrated graphics na pwedeng gamitin in most esports games tulad ng Valorant, League of Legends. Pwede ka rin mag-Roblox dito, pang-emulators at iba pa. Ito ang pinakasulit na available na APU ngayon, hindi na yung 5500 GT kasi ang presyo ng 5500 GT ngayon ay 8,000 pataas na. Hindi na worth it. So anyway, pwede din ito for light productivity task. At tandaan, kung may coins at voucher, gamitin nyo para makatipid pa at kung gusto mong mahanap ang item, pansamantala lang naman, gamitin mo ang camera search function ng Lazada. That's it. Ano pang hinihintay natin? Let's do this. So, ang magiging puso ng build natin ay ang AMD Ryzen 3 3200G na may kasamang stock cooler, meron ng CPU fan. Isa itong 4-core, 4-thread na processor na may built-in Radeon Vega 8 graphics. Kahit hindi na ito bagong CPU, kaya pa rin itong patakbuhin ng mga popular esport titles tulad ng Valorant, League of Legends, Dota 2, Crossfire at iba pang light games nang hindi nangangailangan ng dedicated graphics card. Dahil kasama na rin ang stock cooler, hindi na natin kailangan gumastos pa para sa hiwalay na cooling solution. Para naman sa motherboard, gagamit tayo ng BioStar A520MT. Isa itong budget-friendly na AM4 motherboard na compatible hindi lang sa Ryzen 3200G, kundi pati na rin sa maraming Ryzen processors kung sakaling mag-upgrade ka sa future. May support ito para sa NVMe, SSD, DDR4 memory at Ryzen 5000 series processors. Kaya hindi agad magiging limitado ang upgrade options ng system. Para sa memory, gagamit tayo ng dalawang 8GB DDR4 3200MB transfers RAM para sa total na 16GB. Mahalaga ang dual channel setup lalo na sa mga APU tulad ng Ryzen 3200G kasi ang mabilis na RAM ay equals to mabilis na graphics performance ng APU. Meron pang mas mura sa RAM na to kaso mabagal siya, 2400 mega transfers lang. So ang pinili ko yung 3200 mega transfers. Medyo mahal ng kaunti pero kailangan natin to para makuha natin yung magandang performance dito sa APU na ating gagamitin. Para sa storage ng operating system, gagamit tayo ng Lexar 120GB SSD. Dito natin ilalagay ang Windows at mga pangunahing applications para mas mabilis ang boot times at overall responsiveness ng system. Pwede na to, pwede ka na rin maglagay ng games dito basta organize mo na lang na mabuti. Pero mas maganda kung bibili ka lang separate na SSD na 500GB na SSD. Pero hindi na natin sasama dito yung sa video natin kasi mas mamahal ang ating build. Ang case na gagamitin natin ay ang YGT N195 Micro ATX case. Isa itong compact aquarium style chassis na may tempered glass panel para sa mas malinis na itsura ng build. Hindi man ito premium case, sapat naman ang espasyo nito para sa mga components natin at meron din itong support para sa mga feature upgrades kung sakaling magdadagdag kayo ng graphics card. Wag lang yung malalaki bibilin mo, yung mga triple fan. Yung mga single at dual fan lang gagamitin mo. Para sa power supply, gagamit tayo ng Acer 550 watts full modular PSU. Para sa kasalukuyang build, sobra pa ang wattage nito dahil integrated graphics lang ang gagamitin natin. Pero maganda itong PSU dahil may sapat na allowance para sa future upgrades, gaya ng pagdagdag ng entry level o mid-range graphics. Huwag naman mid-range, entry level na lang kasi hindi ganun kabilis ang processor natin. At dahil modular din ito, mas magiging malinis ang cable management sa loob ng case. Para naman sa airflow, magdadagdag tayo ng 4 na 120mm case fans. Simple lang ang setup na ito, pero sapat para makatulong sa pagpasok ng malamig na hangin at paglabas ng init sa loob ng system. And as usual, kung gusto mong makita ang performance ng build natin, search mo na lang sa YouTube. Pero ayan, pinapanood mo na ang ilang performance benchmark. Kung pagsasama-samahin natin ang presyo ng lahat ng parts gamit ang coins, lalabas ang total ay nasa approximately 17,000 pesos. Pwede pa itong bumaba depende sa vouchers at discounts. Pero hindi na natin sasama yung mga store-specific vouchers dahil hindi pare-pareho ang availability. Sa kabuuan, isa itong budget gaming PC na nakatuon sa value at upgradability. Hindi ito ginawa para sa mabigat na AAA games sa mataas na setting, pero para sa esport titles, daily productivity, online classes, at general desktop use. Kaya nito magbigay ng maayos na experience habang nagbibigay rin ng malinaw na upgrade path para sa hinaharap. So ayan, kung may tanong kayo sa build na ito, i-comment nyo lang sa baba. Maraming salamat sa panonood. Ako ulit si GH Tech. Hanggang sa muli.